kanyang State of the Nation address kahapon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na banned at ipasasara na ang mga pogo sa bansa. Kabilang din sa mga tinalakay niya ang tungkol sa West Philippine Sea at ang pagtugon ng gobyerno sa problema sa droga, ekonomiya at agrikultura. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ang karahasan at ang mga krimeng iniugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hindi na maaaring magpatuloy pa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. All POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Ang Labor Department, inatasang tulungan ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Umani rin ang masigabong palakpakan ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Igigit daw natin ang ating karapatan sa patas at mapayapang paraan at sa pamagitan ng wasong diplomatic channels. Palalakasin ang ating depensa at maghahanap ng mga paraan para i-de-escalate o pahupain ang tensyon. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Emosyonal ang kanyang pasasalamat sa mga tagapagbantay ng West Philippine Sea, gayon din sa mga mangingisdang nakikipagsapalaran sa dagat. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagdating sa kampanya kontra droga, gitang Pangulo, epektibo ang anyay bloodless war on drugs. Ibinida ng Pangulo mahigit 44 billion pesos sa halaga ng droga na nasabat sa mga operasyon at ang 79% conviction rate. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba't ibang nakamit ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagtugon sa El Nino at kalamidad, pangalaga sa mga OFW, pagpapalakas ng turismo, infrastruktura at iba pa. Mahigit 200,000 trabaho raw ang malilikha ng iba't ibang investment pledges na nakuha ng administrasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang mga dagdag sa minimum wage na naipasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang maaasahan daw na aumento sa sahod at dagdag allowance sa mga government worker. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Sa sektor ng edukasyon, naglaan din ang pondo para sa expanded career progression system sa mga public school teacher. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Patuloy na tutugunan ang problema sa textbooks na dapat daw ay up-to-date at error-free. Gayon din ang mababang proficiency level ng maraming estudyante sa information literacy, problem solving at critical thinking. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim na tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Importante rin daw para sa mga estudyante ang access sa kuryente at maayos sa internet. Kaya pinatitibay daw ang infrastruktura para sa internet connectivity. Lalo't batay sa datos ng 2022, nasa 20.6 million o 77% lang ng household sa Pilipinas ang connected. Kasabay ng pagpapalakas ng internet, ang pagpapalakas din sa cyber defense. Hindi rin daw titigil ang Pangulo sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin.
Partikular ang presyo ng bigas na nasa 45 to 65 pesos per kilo pa rin. Anya, anumang ganda ng estatistika, wala itong kabuluhan kung hindi ramdam ng mga tao. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Mataas ang ani pero kulang pa rin daw kumpara sa konsumo ng mga Pilipino, kaya kailangan magangkat. Gayunman, palalakasin pa rin ang lokal na produksyon. Iminungkahi rin ng administrasyon sa ilalim ng 2025 budget ang dagdag benepisyo para sa mga buntis at ina sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps. Layon din anya na lahat ng lalawigan magkakaroon ng sapat na centers at pasilidad para magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Kada lalawigan target mabigyan ng mobile primary care clinic. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.